ng mga tao dito sa Baclaran Church dahil bukod sa Ash Wednesday ngayong araw nito ay ito po yung tinatawag din mga Baclaran Day kung saan yung mga deboto po at namamanata dito sa Baclaran ay nagtutungo tuwing araw ng Miyerkules. At kanina nagbigay na rin po ng announcement si Father Ariel Lubi na ang pagpapahid po ng abos ng mga nagpunta rito sa simbahan ay mamayang pagkatapos ng misa dahil inaasahan nga na makapal ang dadating ng mga tao dito. Actually sa ngayon po nakikita natin may mga designated line na po dito. May mga nakapila na po tayo mga kababayan kaugnay ng gagawing pagpapahid ng abos pagkatapos ng misa. So ito ho yung labas at itong paligid ng Baclaran Church. May mga inilagay na ho sila doon kung saan tatayo yung mga magpapapahid hanggang doon sa may harapan dahil ang sabi nga ng pari ay hindi kakayanin na ang lahat ng magpapapahid ng abo sa kanilang mga noo ay pumasok pa dito sa loob ng simbahan. Maliban na lamang doon sa mga a-attend sa misa. Ang misa ngayong araw nito dito sa Baclaran Church ay hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Rhea? Alright, maraming salamat, Susan Enriquez. Puspusan na ang paghahanda ng CBCP sa canonization ng Pilipino martyr na si Pedro Calungsod. Ito po ay sa darating na buwan ng Oktubre. Isang National Thanksgiving Celebration ang isasagawa para ipakilala ang buhay ni Calungsod, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Narito ang report ni Micaela Papa. Sa gulangan nagtutulak, nagkakampaign. Napaiyak daw si Ambassador Henrietta de Villa ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting nang i-anunsyo noong Sabado ang petsa ng canonization o pagiging ganap na santo ni Blessed Pedro Calungsod. Tila nasuklian daw ang halos 20 taong paghihirap at pangangampanya nila para sa ikalawang Pilipinong santo. Mas matamis pa, sa October 21 o sa mismong birthday ni De Villa nakatakda ang canonization. Malaking inspirasyon daw sa lahat ng Katoliko ang nakatakdang canonization ni Calungsod. This makes us realize that holiness is for everyone, no? That your whole life, everything you do, the simple things that you do are done in an extraordinary way with virtue. Si Calungsod, isang batang martir mula sa Visayas, ang magiging ikalawang Pilipinong santo. Ang unang naging santong Pilipino ay si San Lorenzo Ruiz noong 1987. Isang batang misyonero, tinatayang 10 taong gulang lang si Calungsod nang mamatay habang nagpapalaganap ng pananampalataya kasama ang isang paring Kastila sa Guam. Pinatay sina Calungsod ng mga katutubo nang may magpakalat ng maling balita na nakalalason ang tubig na ginagamit ng mga misyonero sa pagbibinyag ng mga sanggol doon. Si Calungsod, sinibat at pinagtataga at pagkatapos ay itinapon sa dagat. Noong 2003, isang milagro ng pagpapagaling ang naganap dahil daw sa intercession ni Calungsod. Sa ngayon, pinaghahandaan na raw ng CBCP ang National Thanksgiving Celebration ngayong taon na siyang magpapakilala sa Pilipinas at sa buong mundo sa buhay ni Pedro Calungsod. Sa panahon ngayon, kailangan daw kasi ng modelo ng tunay na pananampalataya para sa kabataan. If Christianity is relevant, still relevant now, then we can say those Christians who really lived and died for their faith, then their testimony, their witness will be relevant. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Sa ibang balita, baha pa rin po sa ilang lugar sa North Cotabato at Maguindanao dahil sa mga naranasang pag-ulan. Sa Real Quezon naman, gumawa na ng pansamantalang daanan sa nasirang Talisay Bridge para makatawid ang ilang sasakyan. Narito ang report. Ginawang temporary detour ang bahaging ito ng Talisay Bridge sa Quezon para makadaan ng ilang sasakyan habang inaayos ang tulay na nasira ng matinding baha. Tinambakan ito ng malambot na lupa kaya hindi pwedeng dumaan ng malalaking sasakyan gaya ng truck at bus. Ang mga pasahero ng bus naglalakad na lang patawid ng tulay. Paano ngayon yan? Hindi makakatawid? Ano gagawin? Ay, lilipat po kami tricycle. Lalakad. Hindi ba mahirap yung nangyayari ngayon dyan kasi doble-doble yung masahe? Mahirap. Ano pakiramdam ninyo na ganyan nangyari? Ay, di medyo abala, saka di tense ka at kami habol ng lansya. Ayon sa DPWH, posibleng abutin pa ng 2 linggo bago ito maayos. Sa Real Quezon pa rin, natagpuan ang bangkay ng isang di pa nakikilalang binatilyo sa pampang ng barangay Tinoan. Kwento ng isang saksi, kasagsagan ng malakas na ulan noong Lunes nang tinangkang tawirin ng binatilyo ang ilog. Pero inanod siya ng malakas na agos ng tubig papunta sa dagat. Mag-alas 2 sa madaling araw kahapon na makita ang katawan niya sa pampang.
Baha pa rin sa ilang lugar sa Midsayap, North Cotabato at Datupuyang, Maguindanao. Mababa at malapit lang ang mga lugar na ito sa Liguasan Marsh at Rio Grande de Mindanao kaya madaling bahain. Para sa unang balita, Salima Refran reporting. Motorsiklo at taxi nagbanggaan sa Maynila. Catherine, Duchess of Cambridge, bumisita sa isang eskwelahang gumagamit ng art therapy para sa mga bata.